Pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga boses, ang sentimento namin, ako'y sinasabi ko sa military, nag-hemorrhage ang bayan, gastos dito ng gastos doon. Tapos kung mag-speech, ang pinag-usapan ang putang inang pobreng Pilipino. Gastos dito, gastos doon. Mga military, maawa kayo sa bayan. Pag hindi namin kaya, gawin na ninyo. Gawin ninyo, kawawa ang Pilipinas. Alam mo, presidente, tapos mag-parliament, tumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro, tapos ipasok nila sa assembly, gawain nilang prime minister. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo. Kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong bongbong, diyan ka lang, ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Yan ang plano nila. Yan ang hindi talaga matanggap natin. Kalukuhan niyang putang ina. Huwag kayong... Alam mo, bakit ako makipag-away ng presidente? Marami siyang sundalo. Kaya natin, kayong pumalag, kayong... Pero there is always a time for everything. May panahon na ikaw ay sikat. Sa ayaw mo at sa hindi, may panahon ka talagang bababa dyan sa Malacanang. Gaano katagal ka man to hang on to the power, that is for God to decide for the nation. Kami, patayin ninyo, wala na akong silbi. Tapos na ako, naging presidente na ako. Nakatikim na ako ng pag-upo ng silya dyan sa Malacanang. Ganoon na lang ang ang alaga ko sa bayan. Alam mo ba, tanungin mo yung lahat ng senador, magbisita sila, isang kanin, isang pork chop o isda, sabaw. Noong panahon ko, sabi ko, yan lang ang mapakain ko sa inyo. Walang steak kasi mahal yan. Hindi natin pera itong kinakain natin. Yan ang totoo. Magtanong kayo ng taga-Malacanang dyan. Hindi ako nagpabibida. Sinabi ko lang, huwag ninyong kalimutan, Mr. President, ang delikadesa. Mahirap yan. Magkaroon tayo ng... Ngayon, wala naman, yun naman lang ang dapat lang pagpintuhan natin. Huwag kayong pumayag dyan. Binabastos kayo. Anong bakit? Bakit nadalhin tayo sa parliament? Anak ka na. So pag doon, kontrolado na nila, pati yung anak na assured na maging... Yan nga ang mahirap eh. Lahat na maging presidente, ang pamilya nila, walang inisip kung hindi paano titira dyan hanggang sa matapos ang panahon. May I remind you, itong election, papalit-palit ito. Para sa lahat, mayroong Ilocano, may Bicolano, may Bisaya. Hindi mo pwedeng suluhin yan. The election is a cleansing process. It does not,
It's never the intention of the whoever wrote the Constitution na ikaw, isang Pilipino, taga Paway, taga Batangas, taga Davao, ikaw, Rodrigo Duterte, nandiyan ka na, huwag ka nang umalis. It was not the intention of the lawmakers. Demokrasya tayo, Mr. President. Huwag mong kalimutan na isang term ka lang pagkatapos bababa ka na. Pag ayaw mong bumaba, utang ina magkagulo ang bayan, sabihin ko sa inyo. Ngayon, nakikinig kayong mga military. Gusto niyong iwasan ang dugo? Kayo lang ang makapigil nito. Putang ina, pigilin mo yung kalukuhan na yan. Pagka hindi itong rally na ito, it will multiply all over the Philippines and there will be trouble. Kami ako ang nauna kasi galit ako. Dumaan ako ng presidente. Not even for a minute did I think or was thinking of extending my term even for one day. Noong natapos ako sa araw na yon, bumaba ako, sumakay ako, lumipad ako dito sa Davao. Ikaw, Mr. President, hintayin mo yung 6 year, kalimutan mo na yung kay Romualdez kasi yan ang magpahamak sa iyo. At maraming magagalit sa iyo, pati na ang militar. Kaya hindi na ako magtatagal. Yun lang ang dasal ko. Reject. Protect the Constitution. I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. Huwag ninyong kalimutan. Kami, inyong dapat, you should worry about the nation, the millions of Filipinos. Huwag kayong mag-isip lang ng isang pamilya. Putang ina. Ilagay ninyo sa utak ninyo yan. Bahala kayo. Balang araw, magsisihan. Pero kasi umuulan naman, hindi ulan. Hindi, shower lang yan doon sa Malacanang, ginagawa nila pasirit doon. Wala naman rin akong masabi. Kasi hindi man ito eleksyon. Nakafocus lang ako sa People's Initiative and the way that they are handling the process of the People's Initiative. Ang nangyayari ngayon, hindi yan People's Initiative, kung hindi buying the people for their signatures. Nagpa-umpisa pa lang, mag-umpisa pa lang, bayaran na. At maniwala ka ng konstitusyon, lalabas yan maganda. Kung pira-pirahin lang tayo, balang araw, wala na ako sa buhay. Maybe 10 years, 5 years from now, you might want to change some provision. Yung sabi nila, the usual excuses, economic provisions lang ang aming pakialaman. Putang ina, huwag kayong maniwala dyan sa mga yawa na yan. Puro kasing sinungaling ang mga ulol. Alam mo, pag nagtawag ka ng Constitutional Convention to People's Initiative or when you open the Constitution, hindi mo pwedeng limitahan ang powers na yan. It's unlimited. Kung ano ang gawain nila at kung ano ang utos ng may pera, kung bayaran sila, ipagbili talaga tayo. Ipauhanin na lang ako, naghangi ako ng may mga congressman dito. Ito yung matitino. Nandito si Congressman Alvarez.
pumunta talaga. So yun mga boss, para sa inyo, sino ang totoong may pagmamahal sa ating bansang Pilipinas? Ang kasalukuyang administrasyon ni PBBM o ang dating Pangulong FPRRD mga boss? So, para sa akin mga boss, no, ay ang ipaglalaban lang ni Tatay Digong dito mga boss ay pinagtatanggol lang niya ang tayong mamamayang Pilipino dahil nga sa nakikita niya na medyo hindi naging maganda ang patakbo ni PBBM at marami sa mga kanyang administrasyon, no, mga boss, no, ay nakitaan ni Tatay Digong ng corruption mga boss. So ito lang yung kanyang nakita at ayaw niya nang maulit ang nangyari noon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na umabot nga ng 21 years. So saad pa ni Tatay Digong ay tama na yung 6 years at iba naman ang magiging Pangulo ng ating bansang Pilipinas. So para sa inyo mga boss, anong masasabi nyo tungkol dito?